ng Jeremiah chapter 1. Jeremiah. Jeremiah. Ang atin pong, kung naalala niyo po yung ating pag-aaral sa Old Testament, may mga division po yan. Di ba? Meron yung Pentateuch, no? Yung first 5 books of the Bible. Merong historical, then merong poetical. Pagkatapos ng poetical ay merong mga major prophets. Ang book of Jeremiah po ay kabilang sa major prophets. Meron pang minor, pero ulitin ko po, ang major at saka minor prophets is just a librarian's term. Hindi ibig sabihin mas malaki ang binayad ng mga major prophets doon sa mga minor. Hindi po. Usually, ang nagiging basis nila dyan, yung haba ng content. So let's go to Jeremiah chapter 1. At hilingin ko po na magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Ilang talata lamang po yan. Simulan ko po sa verse number 5. Palitan tayo. Then sabay-sabay tayo sa verse number 9. Jeremiah chapter 1 verses 5. Simulan ko na verses 5 to 9. Let me start with verse 5. Palitan tayo. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Sabay-sabay tayo. Ready? Read. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Tayo po'y manalangin, mahabaging Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw ay kasama namin. At palagi ka naming kasama dahil ang iyong mga pangako ay nagsasabing hindi mo kami iiwan at pababayaan. Kaya sa oras na ito, sa aming pagsasama-sama, to worship you in spirit and in truth, Lord, alisin niyo po ang panggugulo ng kaaway. Ang aming atensyon ay mag-focus lamang sa iyong individual na pangungusap sa bawat isa. Lord, hindi ko alam ang suliranin ng bawat nakikinig ngayon. Pero gamitin niyo itong salita mo para ikaw ay manghamon. Gamitin niyo rin ang iyong mga salita para makapag-encourage at makapagbigay ng kalakasang spiritual. At maaring meron din sa aming kalagitnaan na hindi pa niya tiyak ang kanyang patutunguhan, particularly yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Gamitin niyo ang inyong mga salita para maunawaan na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang daan patungo sa langit, na hindi maliligtas sa reliyon, sa mabuting gawa o anumang mga ritual. Isang pangalan ang ibinigay ng langit na ikaliligtas ng tao, at ang sino mang manampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Kaya pangunahan niyo po kami at mag-glorify ka. As ikaw lamang ang maging mag-glorify sa aming mga gagawin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa, at kung lalagyan ko po ng pamagat ang ating Bible message for this morning ay appointed by the Lord. Appointed by the Lord. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang ating title ngayong umagang ito ay nakuha ko po yan mismong sa pangalan ni Jeremiah. Dahil sa Bible, ang mga pangalan ay may kahulugan. At hindi ito yung kagaya ng panahon natin na hindi, kumbaga yung madalas sa atin kung sino yung sikat na artista, sikat na basketball player, pangalan ni lola, pangalan ni lolo, pangalan ng magulang, pinagko-combine. Hindi po, sa Bible, ang bawat pangalan, kahit nga po lugar, ay may kahulugan. And the word Jeremiah, or the name Jeremiah, means whom Jehovah has appointed. Gagamitin nating halimbawa itong si Jeremiah sa atin pong pag-aaral ngayon.
And tulungan tayo ng Panginoon na yung makikita nating example dito po na ginawa ni God kay Jeremiah, ma-apply po natin in relation to our theme for this month na talents and calling. So, huwag niyong kalilimutan na sa oras na ito, tanong ko nga pala muna bago tayo magsimula, sino nga pala dito ang ligtas na? Pwede bang taas niyo ang inyong kamay? Ayan, salamat. Marami palang mga ligtas. Okay, salamat. So, sino naman po sa inyo rito ang lingkod ng Panginoon? Pakitaas nga ang kamay. Parang hindi pantay. No? Ulitin natin, baba natin. Sino po ba ang ligtas na dito? Pag namatay kayo, alam nyo nang sa langit kayo pupunta. Ay, salamat, medyo madami. Baba nyo. Sino naman sa inyo rito ang lingkod ng Panginoon? Lingkod ka ng Panginoon, servant. Ayun, medyo nagpapantay na. Okay, salamat po. Mga kaibigan at mga kapatid, bagamat hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, pero wag niyong kalilimutan that after you trusted the Lord Jesus Christ as your Savior, inaasahan po ng Panginoon na paglingkuran natin siya. Siya ang mataas sa ating buhay. And tandaan niyo po na itong atin pong yung pagkatawag sa atin ng Panginoon na paglingkuran siya, tandaan niyo po, hindi ito disgrasya. Hindi ito yung napagtripan lang tayo. At yan ang makikita natin sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. Simulan na po natin, hindi na tayo magpapakatagal. Number 1, let's look at the molding of God's servant. Let's go back to verse number 5 at bagamat nabasa natin ito, pero balikan natin ang ilang mga ginamit na salita. The molding of God's servant. Verse 5. Okay? Sabi rito, before I form thee in the belly, I knew thee. Letter A, under po ng number 1, medyo na-delay tayo. Pakiano nga, Bon? Yung ating PowerPoint. Yan, number 1, the molding of God's servant. Pagkahulma, pagkagawa. Letter A, special. Special. Alam nyo, bakit nasabi kong special o bakit ang ating letter A outline is special? Kasi mga kaibigan at mga kapatid, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, yung gusto kang gamitin ng Panginoon, hindi ito yung parang kamot ulo lang si Lord at sinasabi, teka, sino ba pautusan ko dito? Hindi ganun. In fact, sabi po ng talata, bago pa tayo hinulmahan, bago pa tayo nabuo sa sinapupunan ng ating mga nanay, kilala na tayo ng Panginoon. Alam nyo, sa ating limited understanding, sa ating limited na kakayanan, hindi natin kayang gawin yun. Of course, dahil tayo bilang mga mortal beings, hindi tayo omniscient, hindi tayo omnipotent, hindi tayo eternal. Pero yung God natin na sinasamba, bakit hindi pa tayo naaanyuan, hindi pa tayo nabubuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ikilala niya na tayo kasi nga omniscient ang ating Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos, He knows everything. Yung eternal, kumbaga eternity past, eternity future, alam na alam po ng ating Panginoon po yan. Kaya nga, special ang pagkakatawag sa atin. Sabi, I formed thee in the belly. Sabi, kumbaga before na I formed thee in the belly, sabi dyan, I knew thee, kilala na tayo ng Panginoon. So, tayo po ay bahagi sa malalim na plano ng ating Panginoon. Kaya nga, dyan natin makikita that our God is a sovereign God. He is in control of everything. He is superior sa lahat ng bagay. Ultimong yung time is hindi po kayang saklawan ng ating Panginoon because ang time ay nilikha lamang ng atin pong Diyos. Kaya ito pong pagkatawag, kumbaga sa pagkakagamit sa atin ng Panginoon, hindi po ito disgrasya, mga kaibigan at mga kapatid. Kilalang-kilala na tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Kaya nga before I formed thee, gamitin naman natin o puntahan naman natin yung part na sabi, before I form thee. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan nyo po na bagamat sa mga liberal na mga tao, sa kanila, ang buhay ay nagsisimula lang nung ipinanganak ka. Kasi ginajustify nila yung paniniwalang abortion. Na sinasabi, ay, pag nasa tiyan, ano pa lang yan? Wala pang buhay yan. Hindi pa yan tao. Mga kapatid, hindi ganun ang paningin ng Diyos. In fact,
before ka nga mahulma, kilala ka na niya eh. At siya ang humulma sa'yo. Kaya nasa sinapupunan pa lang ng nanay, okay, yan po ay may plano na ang Diyos. Hindi ka disgrasya, hindi kayong, sige, patayin na yan, okay lang yan, i-abort na yan. Hindi. Iba ang pagtingin sa'yo ng Diyos, sa atin ng Diyos. Bagamat sa paningin ng ibang tao, di ba, merong term na ginagamit tayong putok sa buho. Kasi halimbawa, yung magulang ko kasi, yung nanay ko kasi, tsaka tatay ko, nagkain laban. Tapos nung nabuntis yung nanay ko, wala na, iniwan na yung nanay ko. So ako, putok lang ako sa buho. Pang-tao lang yan. Pero in the sight of God, walang putok sa buho. Walang disgrasya. Lahat tayo ay may plano ang Diyos. In fact, bago pa tayo nabuo. At sabi diyan, I formed thee. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pag tumingin ka sa salamin at titignan mo ang iyong itsura, ang iyong tangkad, ano man yung meron sa'yo, huwag niyong kalilimutan, masterpiece ka ng Diyos. Ginawa ka ng Panginoon. Kaya kahit na minsan sa mga school, di ba, lalo yung mga estudyante, may mga nambubuli, tatawagin ka sa mga kung ano-anong pangalan. Kaya may mga tao minsan na insecure sila sa kanilang sarili. May mga taong maitim, gusto nilang pumuti. Mayroong mga papuputi, gusto nilang umitim. Yung mga maliliit, gustong tumangkad. Yung mga matangkad, gustong lumiit. Mga kaibigan at mga kapatid, standard yan ng tao. Pero in the sight of God, may plano siya. Ultimong yung itsura mo, ultimong ano yung meron ka sa ngayon, personality mo, itsura mo, lahat ng yan ay pinorma ng Panginoon, ginawa ng ating Panginoon. At meron siyang layunin kung bakit yan ang pagkakagawa sa'yo. At salamat po dahil every individual ay unique in the sight of God. Imagine niyo na lang kung sa oras na ito, isa lang ang mukha ng lalaki. Isipin niyo na lang yan. 'Di ba? Paano yan? Pag isa lang ang mukha, ang hirap. 'Di ba? Sino yung mukhang nakakatawa? Tsaka sino yung mukhang seryoso? Hindi mo ma-identify kasi pare-parehas ang mukha. Isipin mo na kung lahat ng babae, isa lang ang mukha. Paano ka makakapamili? Isa lang lahat yan. Kaya salamat na lang, iba-iba tayo ng mukha. Salamat na lang, iba-iba tayo ng personality. At lahat ng yan ay dinisenyo na, ginawa na ng Panginoon nung unang panahon. Kaya nga pag tumingin ka sa salamin, bagamat inaalipusta ka ng ibang tao, tandaan nyo po, artistahin ang dating mo pag tumingin ka sa salamin. Huwag nyo kalilimutan, pag sinabi kong artistahin, may mga kamukha nila Dingdong Dantes, may mga kamukha nila Piolo Pascual, may mga kamukha din sila Chiquito, sila Babalo, pero lahat artista po yun, di ba? Kaya artistahin ka. Huwag mo maliitin ang iyong sarili. Kaya nga di ba kagaya ng mga nabanggit kong mga komedyante, like for example, Alan Kay. Si Alan Kay, sa tingin nyo kumatangos ang ilong niyan, sisikat yan? Hindi. Di ba? Isipin nyo yung, ewan ko ito, mga new generation, di na ma-appreciate. Diba, nabanggit ko nga sa inyo, yung mga paborito ko kasi noon sila Palito. Yan ang mga hinahanap ko sa mga artista, kaya wala akong gana ngayon sa showbiz eh. Yan ang mga hinahanap ko, Palito, Chiquito, di ba? Tingnan niyo yung mga itsura ng mga artista noon. Kasi ngayon lahat parang pogi, lahat magaganda eh. Sa standard ng tao ha. Pero noon, di ba, isipin niyo, tingnan niyo yung mga itsura nila Palito, nila Babalu, di ba, nila Rene Requestas. Kung lahat ng yan ay mga mukhang BTS, ay hindi sila bibenta. Hindi sila pagtatawa, hindi sila papapalakpakan. Kasi yung mga sinasabi ko sa inyong komedyante, pagkita nyo pa lang sa mukha, matatawa na kayo. Hindi pa sila nagpapatawa, kumbaga matatawa ka na sa kanila. No? Kaya nga, makikita natin, there's no such thing as accident in the sight of God. Kaya, pasalamatan mo every time na humarap ka sa salamin, Lord, salamat, ganito yung pagkakaporma mo sa akin. Artistahin. Okay? Maganda ang pagkakadesign mo sa akin, Panginoon. No? Wag niyong pansinin yung mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi naman sila ang gumawa sa iyo. Ang gumawa sa iyo ang ating Panginoon. Let's look at Psalm 139. Tingnan niyo po yan, in Psalm 139, hindi na po natin babasahin ang lahat. Gamitin ko lang yung mga ilang verses. Verse 1, O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Verse 4,
For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it all together. Wow! Kung meron mang person in the entire universe na nakakakilala sa iyo at sa akin, yan ang ating Panginoon. May mga pagkakataon pa nga, minsan di pa nga natin ganong kakilala sarili natin eh. Di ba? Meron naman tayo minsan mga katangian, kakayanan, na nakikita ng ibang tao sa atin, pero hindi natin napapansin. Okay? At meron pa tayong mga kakayanan na hindi pa natin na-discover, later on pa natin malalaman, pero lahat ng yan, alam na ng Panginoon yan. Kumbaga, siya po ay, kung meron mang nakakakilala sa atin ng 100%, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, in verse 14, sabi nung psalmist, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Fearfully. Pag sinabi nating fear, pagdating kay God, hindi yan yung phobia na klase ng fear. It's a reverential fear, high respect. In other words, nung nilikha tayo ng ating Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, talagang makikita mo yung reverence niya while creating ang tao. Kaya nga di ba pag tinignan natin ang tao, napaka-unique natin, bagamat sa evolution theory, ang tingin sa tao ay animal lang. Hayop lang. Kaya nga hindi nakakapagtaka na pag nag-away yung kapitbahay natin, nagsisigawan, hayop ka. Yan kasi ang turo. Pero in the sight of God, hindi tayo animal. Tayo po ay created, lalo po yung ating Father, yung ating pinakaninuno, Adam and Eve, they were created in the image and likeness of God. Very special ang pagkaka-create sa tao. Kaya nga makikita natin na maraming katangian ang tao na wala sa hayop. Kaya lang ang problema, because of sin, may mga taong minsan masahol pa sa hayop. Pero sa pagkaka-create sa atin, lalo sa ating ninuno na si Adan at si Eva, napakaganda, napakaayos ng pagkakadesign sa kanila ng Panginoon. Dala-dala nila yung knowledge, holiness, and righteousness from God sa original creation po ng tao. Kaya lang, dahil nga po sa virus ng kasalanan na pumasok sa tao, ayan, nagka-problema na po tayo. Lumabas na yung mga karumihan, yung mga hindi kaaya-ayang mga personalidad. Pero, sabi nga mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay delikha ng Diyos. Kaya nga kung tinignan natin, di ba sa Genesis 1:26, let us make man in our image after our likeness. There's no such thing as accident, gaya ng nasabi ko kanina. Yan ang pagkakadesign sa atin ng Diyos. Image and likeness. Meron tayong makikita sa katangian natin na nasa Diyos. Kasi nga, ginawa niya tayo. Prenogram niya tayo, nakakamukha niya. Kaya nga kung ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagagalit, nakikita rin yan sa tao. Kasi nga, we are created in the image and likeness of God. Ang problema lang, si God, wala siyang sin. Tayo po, pumasok sa atin ng kasalanan, kaya nagkaroon po ng masasabi nating virus spiritually sa atin pong pagkatao. At ano yung pinaka-purpose natin? Sabi nga ng Colossians 1:16, ang pagkaka-design sa atin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga ng Colossians 1:16 sa first part ng verse, for by Him were all things created, sa pamamagitan ni God. In fact, sa context po ng Colossians 1:16, yung Him na tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? For by Him are all things created that are in heaven and that are in earth. So ikaw at ako ay created ni God. At anong sabi rito? Last part ng verse, all things were created by Him. At anong sabi dyan? And for Him. That's our purpose. Yan ang dahilan kung bakit ginawa ka ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos, no? Created by Him, at and for Him, para sa Kanya. Luwalhatiin siya, itaas siya, sambahin siya. That's our primary purpose. Kaya nga sabi ng Westminster
Shorter catechism, tingnan po natin, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So, kumbaga, Bon, pakilipat nga. Yung atin pong pinaka-purpose sa buhay na ito, yes, marami man tayong mga ginagawa, nag-evangelize, diba? Nagde-discipleship, umaawit sa Panginoon, may mga ushers, iba-ibang ministry, iba-ibang mga gawain sa paglilingkod sa Kanya. Pero lahat ng yan, ginagawa natin, our intention, our purpose is to glorify God. Kaya yan ang pinakatrabaho talaga natin. Yan ang pinaka-number one na ang Diyos ay matuwa sa atin. That's why in the Bible, God gave His commandments, nagbigay siya ng mga kautusan. Ulitin ko po, ang kautusan ay hindi nakakapagligtas, pero makikita natin yung mga kautusan na yan, ginagawa natin morally speaking, especially yung under ng moral law, kasi ginagawa na natin yan, hindi para ma-save, kundi we want to glorify God. Gusto natin yung Father natin in heaven ay matuwa sa atin. Ang gusto natin yung Father in heaven, pumapalakpak siya sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga yung paghahandog ng ating mga talento, pagsunod sa Kanyang panawagan, pag ginawa mo yan, kaibigan, kapatid, nalulugod ang Panginoon. Dahil glorify mo siya. Kaya special ang pagkatawag sa iyo at pagkatawag sa akin. Ang Diyos ay may layunin sa lahat ng bagay. Hindi lang yan. Letter B, let's look at sanctified. Hindi lang po special, kundi sanctified pa. Sabi po ng verse 5 pa rin, balik tayo in verse number 5. And before thou camest forth out of the womb, ano sabi ng Bible? I sanctified thee, and I ordain thee a prophet unto the nations. Okay? Sanctified. Ang word na sanctified, sanctification in the Bible, ito po ay synonymous sa salitang holy. Sa salitang separate. So, si Jeremiah, sabi ng Diyos, hindi ka pa nagagawa. In the sight of God, sineparate na siya. At hindi lang yan, ginamit pa yung word na I ordain thee. Pag sinabi nating ordain, synonymous yan sa word na appointed. Kaya nga yung pangalan niya, di ba? Appointed by Jehovah. So, si Jeremiah, meron ng appointment sa kanya. Hindi pa siya nabubuo sa sinapupunan ng kanyang nanay. Before the foundation of the world, meron ng plano ang Diyos sa kanya. Meron ng misyon na ipapagawa sa kanya ang Diyos bago pa po siya ginawa. Mga kaibigan at mga kapatid, sa Bible po, meron tayong tinatawag na general calling. Kumbaga, calling para sa lahat. Like for example, in Matthew 28:19, of course, familiar tayo. Go ye, therefore, and teach all nations. Panglahat po yan, panglahat. So, ibig sabihin, bawat mananampalataya ay mag-share tayo ng gospel. Pwedeng may ka-partner ka. Basta sa anumang kaparaanan, it's our responsibility, mission po natin na ibahagi ang ebanghelyo. Pero huwag niyo kalilimutan, mga kaibigan at mga kapatid, kung meron pong general, of course, meron din namang special na pagkatawag ang Panginoon sa atin. Let me use Apostle Paul, Romans chapter 1 verse 1, na parang kaparehas din kay Jeremiah, ang ginamit po dito. Sa Romans chapter 1 verse 1, paano pinakilala ni Paul ang kanyang sarili? Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Synonymous dun sa word na, I sanctified thee. So mga kaibigan at mga kapatid, sa plano ng Diyos, hindi ka pa nagagawa, meron na siyang special na pinagagawa sa iyo at sa akin individually, personally. Tingnan niyo po yan. Sinabi rito ng talata, balikan natin si Jeremiah, I sanctify thee and ordain thee a prophet. Tandaan niyo po, hindi naman lahat propeta. Kaya nga, di ba, kung titingnan natin yung Ephesians 4:11, merong binabanggit doon na merong mga apostol, di ba, may mga propeta, may mga ebanghelista, merong mga pastor, no? Merong mga teacher. So, merong mga iba-ibang gift na binigay ang Panginoon. Pero tandaan niyo po,
Pag sinabi nating ordained or appointed dito, it's an individual, special. Bawat isa sa atin, meron tayong pinaka-general na gustong ipagawa ang Panginoon, pero meron din siyang special na pinapagawa sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, kung titignan natin yung buhay ni Jeremiah, si Jeremiah po, yung propeta na kung nabubuhay sa panahon natin ngayon, hindi siya sikat. Kung siya yung nabubuhay sa ngayon, hindi siya papalakpakan, hindi siya masyadong ma-invite sa mga churches. Bakit? Kasi si Jeremiah, siya yung propetang walang na-convert. Ay, mahina to, hindi to magaling. No. Yun ang appointment sa kanya ng Diyos. Si Jeremiah, walang love life. Uy, wala kang love life, mahina ka. Pangit ka siguro. Gayon ang standard ng tao. Pero hindi. Si Jeremiah, sa time na malapit ng masakop ang Israel ng kalabang Babylonia, sa totoo lang po, kung ibibigay sa atin ang misyon ni Jeremiah, lahat tayo aayawan natin. Walang na-convert, di ba? Walang love life, walang naniniwala. Tapos, ang dami pang naranasang suntok, bugbog sa kanyang ministry. Tapos, karamihan ng mga bulaang propeta nung panahon niya, iba sinasabi sa kanya. Of course, yung mga bulaang propeta, yun yung mga pinapalakpakan, yun yung mga hireling, yun yung mga, hindi, kay Jeremiah, ano yan, si Jeremiah, fake news yan. Ito, dito tayo maniwala sa sinasabi ng majority. Hindi pinaniliwalaan si Jeremiah. Pero yan ang appointment sa kanya ng Panginoon. Masakit, mahirap ang ginawa kay Jeremiah, pero tandaan niyo po, specific, binigayan kay Jeremiah, and that is for the glory of God. Alam niyo, iba-iba tayo ng karanasan. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Maaring sa mga oras na ito, ikaw yung mananampalataya na ikaw yung, kumbaga, sabi mo, ano ba to? Ang dami ko namang, kumbaga, tapat naman ako sa paglilingkod, tapat naman ako sa pagbibigay. Bakit ngayon parang ang hirap ko pa rin materially? Gaya ng mga pinapangako ng ibang mga ngaral, pag ikaw daw ay nagbigay, siksik, liglig, umaapaw. Dapat milyonaryo na ako. Ang tagal ko ng faithful na nagbibigay ng tithes. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin? Mga kapatid, hindi kasi ganun yun. Yes, pwede kang pagyamanan ni God materially, pero tandaan po natin sa paghahandog natin sa Panginoon, hindi tayo nag-i-expect ng kung ano pa man. Gagawin mo yan for the glory of God. Kaya kung hanggang sa ngayon, materially, para bagang hindi ka pinagpapala, pero kung yan ang plano ng Panginoon sa'yo to glorify Him, then so be it. Kung sa oras na ito, sasabihin mo, ano ba to? Ang bigat naman ng karamdaman ko. Meron akong, kumbaga, hirap na hirap. Gusto ko sanang maglingkod ng gantong ministry. Kaya lang, hirap ako, meron akong sakit, meron akong nararamdaman na ganito. Lord, ano ba to? At ilang beses ka na nanalangin, Lord, parang di ako gumagaling. Ano ba to, Panginoon? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi natin kayang questionin si God. Pero ito lang yan, may plano siya sa buhay mo. At kung magpapatalo ka, mapagbibigyan mo ang kaaway kasi gusto ng kaaway mag-quit ka. Pero kahit anumang naraman, kung yan man ay sa health, yan man ay sa relationship, yan man ay sa, kumbaga, financial, o anumang pinagdadaanan mong kabigatan sa ngayon, again, there's no such thing as accident in the sight of God. Pinahintulutan niyang dumating yan sa buhay mo, at kung magpapatuloy ka, yang nangyayari na yan sa buhay mo, will glorify God. Masakit man, Jeremiah, ang hirap ng pinagdaanan niya. Siya yung propetang nagsabing, gusto niya na mag-quit, ayaw siyang ipag-quit ni Lord. Naku, mahirap yun. May mga times na talagang parang ang bigat-bigat ng gawain. Pero, andyan pa rin, nagpapatuloy. Kahapon meron akong inatenan na missions and emphasis. Meron akong kaibigang pastor. Actually, doon ko lang nalaman, doon sa mission emphasis, kasi naka-attend din po siya ng symposium. Sabi niya sa akin, o sabi niya doon sa, nag-testimony siya, nung umattend siya ng symposium, o bakit siya lumawas from province, nagpunta siya ng Metro Manila, ang layunin niya pala, magpapaalam na sa pastor niya, mag-quit na siya. Hindi ko alam yon, hindi ko alam. Papaalam na siya. Ang daming mga struggle na nangyari sa ministry, dumaan sila ng lindol,
Dumaan sila ng bagyo. Bagyo muna, lindol, bagyo ulit. Tapos parang walang tulong. So, parang ang iniisip niya, luluwas ako, babalik ako ng Metro Manila, magpapaalam na ako sa pastor ko. At sabihin, Pastor, itigil ko na yung gawain dun sa province. Pero alam nyo, blessing nakasama siya ng conference. Doon sa mga napakinggan niya mga preachings, nahamon siya. At doon yung makikita na kung kung gusto pa ni Lord na magpatuloy ka, gagawa siya ng paraan para magpatuloy ka. At salamat, by the grace of God, siya po ay kahapon sabi niya, tutuloy ako. Babalik daw siya ulit. Salamat naman. Ginamit yung ganun. Minsan di natin alam, di ba? Yung mga sundalo, laban lang ng laban, pero hindi natin alam, may mga dinadala pala sa buhay. Pero kung ano man ang mga pinagdadaanan mo sa buhay, mabigat man yan. Hindi tayo pare-parehas. Magkakaiba ng mga pinagdadaanan, pero ano man yan, tuloy ka lang kapatid, kasi kung nagpapatuloy ka sa Panginoon, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, mag-glorify si God later on. Si Jeremiah, hindi man siya napalakpakan. Mabigat man ang kanyang naging karanasan. Uniquely kay Jeremiah yun, hindi sa lahat ibibigay yun. Kaya nga, special na calling sa kanya yun eh. Pero dun sa nangyari na yung kabigatan, yes, si Jeremiah, by the way, pinatay din siya, namatay siya. O parang lugi, parang walang nangyari kay Jeremiah. Pero tandaan nyo to mga kapatid, hindi nagtatapos ang kwento rito sa lupa. Para bagang ang mga sinaunang mananampalataya, yung mga pinakain sa leon, yung mga sinunog ng buhay, yung mga pinugutan ng ulo, parang ano ba to? Paglilingkod sa Panginoon, parang wala, parang ang bigat. Pero yung mga pinakain na yun sa leon, yung mga sinunog ng buhay na sumunod kay Christ, yan po yung mga pinagpapala. Yan yung mga nagsasaya sa kalangitan. Yan yung mabibigyan ng reward. Kasi yun ang pinaka-ultimate na trabaho natin dito is to glorify God. Kaya nga, kagaya sa Bible, di ba? Si Apostle Paul, binigyan din siya ng unique na ministry. Hindi lahat ng mga apostol, inutusan ng Diyos na umikot sa iba't ibang lugar. Si Apostle Paul yun. Ang focus ni Apostle Paul is for the Gentiles. Yun ang pinaka-special na panawagan niya para kay Paul. Hindi rin po lahat ng kababaihan ay mother ni Jesus, physically speaking. May special na naging trabaho itong si Mary na sa kanya pala ipapanganak ang tagapagligtas. Pero take note, hindi tagapagligtas si Mary. Nakita naman natin, merong malaking religious organization na sinasabi nilang hindi tagapagligtas si Mary. Totoo po yan, nasa Bible po yan. Pero si Mary po ay instrumento. Ginamit siyang instrumento, unique. Hindi lahat. Hindi ginamit si Sarah, no? Hindi ginamit po si Bathsheba. Ang ginamit si Mary na ipanganak. Yun yung pinaka-unique na calling sa kanya ng Panginoon. Kaya hindi man lahat ay tinatawag ng Diyos maging pastor, hindi man lahat ay evangelist, hindi man lahat ay teacher, pero lahat tayo may uniquely na pinapagawa ang Panginoon sa atin. Okay? At tulungan ka ng Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom para makita natin ano yung trabaho na yon, ano yung calling na yon, ano yung mission na yon na gagawin natin, gagampanan natin. Kasi dadalin ka rin ng Panginoon doon. Basta kung ano yung magbukas ng pintuan sa iyong buhay, na isang oportunidad para mapaglingkuran mo ang Panginoon, magpagamit ka. Kaibigan at kapatid. Magaling ka sa pagtutula, gamitin mo for the glory of God. Magaling kang magpayo, gamitin mo for the glory of God. Magaling ka sa management, gamitin mo yan for the glory of God. Hindi lahat ay pare-parehas ng gifts, hindi lahat ay pare-parehas ng talents, pero lahat tayo tinatawag ng Panginoon para paglingkuran siya. At hindi lang yan, letter C, ang atin pong yung pagkakalikha ng Diyos kay Jeremiah, superior. Yung pagkakamold sa kanya. Kung mapapansin nyo dun sa verse number 5, meron kayo mapapansin, before I form thee in the belly, I knew thee. And before thou
camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Mga kapatid, superior yung pagkatawag ni Jeremiah dahil ang tumawag sa kanya is the Most High God. Ikaw at ako, ganun din. Tinatawag tayo ng Panginoon, meron tayong general calling to fulfill the Great Commission at merong specific na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero ito ang superiority niyan. Tinawag ka ng kataas-taasang Diyos. Hindi lang mayor, hindi lang yung kagawad ang nagpapatawag sa iyo, hindi lang yung presidente ng Pilipinas ang level, the Most High God, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakamataas sa lahat, ang siyang tumatawag sa iyo. Ang gustong gamitin ka for the glory of His name. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, yung pagkakaanyo sa atin ng Panginoon, kagaya ni Jeremiah, meron din po siyang inaanyo para sa atin. Maging sensitibo nawa tayo na magpagamit po sa ating Panginoon. Let's go to the second, the ministry of God's servant. Anong sabi po nung last part ng verse 5 pa rin? Sumobra yan, Brad. Wala ba yung number 2? Wala. Na-miss ko. Wala. Wala. Sorry. Siguro antok na, kaya nalimutan. Number 2, saka na mo yan, ano na mo yan? Next, ano na po yan? Number 2, the ministry of God's servant. The ministry of God's servant. Last part ng verse, sabi, and I ordain thee a prophet unto the nations. Mga kaibigan, yan ang gusto ni God pagawa sa kanya. Yan yung ministry niya. Maging propeta siya. Naalala niyo yung sagot ni Pastor Val dito, di ba? Pag sinabing propeta, merong foretelling, no, nagsasabi ng mga new revelation, at meron pang foretelling. Ito yung, kumbaga, dinedeclare mo yung scripture, yung salita ng Diyos. So, both po nang yan ay trabaho ni Jeremiah. Foretelling, sabi niya yung prophecy, then he needs to declare yung prophecy na yan sa kanyang mga kababayan. In fact, masakit yung prophecy na sinasabi ni Jeremiah. Yung sinasabi ni Jeremiah, huwag nyo nang kalabanin yung Babylonia. Hindi, sabi ng mga kababayan, hindi, sabi, labanan natin ng Babylonia, mananalo tayo, sure yan. Hindi, sabi ni God kay Jeremiah, sabihin mo, kasi it's too late na eh. Andyan na. Pag lumabang kayo sa Babylonia, patay kayo. Kaya lang, parang ang negative ng message ni Jeremiah. Parang kampi siya sa kontrabida. Hindi nila naintindihan ang iniisip ni God para sa ikabubuti nila. Yun yung message. Ano ngayon ang letter A? Confession in the ministry. Ano yung naging confession ni Jeremiah? Nung iniutusan na siya ni God, wag na muna yan, Bon. Confession in the ministry. Sabi ng verse 6, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Mga kapatid, nung tinawag si Jeremiah, ang edad niya, kumbaga nasa 17 to 20 years old. Young people pa. Batang-bata. Just imagine, kakausapin mo, mga matatanda na, yung mga matitigas ng ulong mga Israelita, ganun. Kaya ano naging confession niya? Lord, hindi ako makapagsalita. Hindi ako magaling magsalita. Bata lang ako. Yan ang naging confession niya. Hindi niya kaya. Hindi ako malakas. At maraming ganyan sa atin. Sa pinapagawa ng Panginoon sa atin, Lord, hindi ko kaya yan. Negative ka. Madalas po talagang tayo. Ang ating kalikasan magsasabi, Lord, hindi ko yan kaya. Kahit nga minsan sa mga simpleng ministry lang, di ba? Halimbawa, yung nagkaroon lang kayo ng meeting, halimbawa, no? Tapos meron kang i-assign, Brad, ikaw mo na mag-opening prayer. Ba't ako? Simpleng-simple lang yan, ha? Prayer lang yan. Ang kalikasan kasi natin, ayaw talaga nating magpagamit kay Lord, eh. Ganun din si Jeremiah. Ayaw niya. Kaya nga, hindi nakakapagtaka, di ba? May mga tinawag si Lord, may mga na-preach ako ng mga nakaraan. May mga tinawag si Lord sa Bible na normal din ang kanilang reaksyon. Alala niyo si Moses? Nung tinawag siya ni Lord sa wilderness, Lord, panalangin ko, nagsabi pa nga, I pray na tawagin mo yung dapat mong tawagin. In other words, hindi ako. Yun ang sinasabi ni Moses. At naiintindihan naman natin si Moses kasi almost 80 years old na siya at that time.
Pabira, babalik pa siya dun sa Ehipto. Relax na siya dito. Araw-araw nag-aalaga lang siya ng mga tupa. Eh doon babalik siya sa Ehipto, yun na naman, babalik siya dun sa pinanggalingan niya. Wala na siyang kakayanan. Kaya nga ang dami naging alibay ni Moses. Hindi ako magaling magsalita. O, hindi ko alam ang sasabihin ko. Marami siyang mga kahinaan. Ganon din si Gideon, kung maalala nyo. Si Gideon, lalabanan niya yung Midianita. Wala siyang kaalam-alam sa gera. Siya yung ina-appoint ni God na mamuno na kalabanin ng mga Midianites. 100 plus. 100,000 plus. Napakadami ng mga Midianites. Trained ang mga Midianites. Pero itong si Gideon, duwag. Nagtatago. Pero kung sino yung duwag, yun yung tinatawag ni Lord. Kung sino yung matanda na si Moses, yun ang tinatawag ni Lord. Kung sino yung Sarah na baog, 90 years old, imposible ng manganak, yun din ang tinawag ni Lord para ipanganak o sa kanila manggaling ni Abraham ang magiging nasyon na pinili ng Panginoon. Diba? Si Jacob na isang mandaraya, yun din ang pinili ng Panginoon. Na siya pala ang magiging Israel. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, normal na pag sinabi mong, hindi ko yang kaya, that's normal. Hindi tayo naiiba doon sa mga character sa Bible. Pero letter B, sabi nga, correction in the ministry. Paano kinorek ni God itong si Jeremiah? 7, verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child. Sabi ni God, huwag mong sasabihin bata ka. Huwag mong sasabihin mahina ka. Huwag mong sasabihin wala kang kakayanan. Alam ni God ang ginagawa niya. Mga kapatid, huwag niyo kalilimutan, sabi ng Philippians chapter 2, verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Panginoon ang siyang kumikilos. Ang siyang gumagawa. Mahina ka, hindi ka magaling magsalita, wala kang kakayanan, hayaan mo ang Diyos na kumilos sa'yo. Ang mahalaga, sumunod ka lang. Ang mahalaga, magpagamit ka lang. Kasi alam naman ni God, ginagawa niya eh. In fact, gaya nga ng mga nakarang preaching ko, mas gusto nga ni God na gamitin yung mga mahihina kaysa doon sa mga malalakas kasi malalakas magyayabang yan. Di ba, nabanggit ko sa inyo? Bakit hindi na lang ang ginawa ni God maglaban si Samson tsaka si Goliath? Yun ang magandang laban. Yun ang magandang abangan. Pero hindi yun ang ginawa ni God. Ang pinadala niya, si David na isang bata. Pero nung nanalo si David, sinong nag-glorify? Si God. Kasi yung isang mahinang bata, na hindi nga sa isip ni Samuel na siya pala yung king, siya pala yung pinili ng Panginoon. Kagaya rin sa 7 churches in the scriptures. Ang iglesia, di ba? Ang iglesia ng Philadelphia, isang mahinang church. Hindi sila mayaman. Maaring maliit lang sila when it comes to population. Pero sila pala yung church na walang nakitang negatibo si God. At sila yung church na nagbukas ang pintuan ng Panginoon sa kanila para marami pa silang opportunity to share the gospel. Ang Faith Baptist Church, hindi tayo libo-libo. Kung tutusin, maliit lang tayo. Pero yung isang maliit na church na kagaya natin, pwede tayong gamitin ni God para sa Pasig City, para sa buong Metro Manila, para sa buong Pilipinas, sa buong Asia, sa buong mundo, magamit tayo for the glory of His name. At salamat, ang Faith Baptist Church ay hindi mayaman na church, materially speaking. Salamat dahil ang Faith Baptist Church, by the grace of God, mga simpleng mamamayan lang dito. Wala tayong membro na kontraktor ng DPWH, wala tayong ganong membro. Simpleng mamamayan lang ang mga members dito. Pero salamat, dahil yung mga simpleng mamamayan na yan ang ginagamit ni God para may mga suporta ng mga misyonaryo nasa Guatemala, nasa Vietnam, at nasa iba't ibang dako ng mundo sa maliit na church na kagaya natin.
At ganun din sa'yo, individually, maaring maliit ang tingin mo sa sarili mo. Wala kang kakayanan, marami kang kahinaan. Pero hindi ganyan ang tingin sa'yo ni God. You're special. Magpagamit ka lang sa Kanya. At madidiscover mo sa iyong buhay, marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay mo na ikapupuri ng Kanyang pangalan. Di ba yung ginamit nga ni Brother Elmer na example? Si Nick Abuchikik ba yun? Tama ba yun? No, Brother Elmer. Di ba? Walang kamay, walang paa. Kilalang kilala sa buong mundo. Boses lang niya ang ginagamit niya. Tayo kompleto eh. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Ano man yung nawala sa'yo, parang kagaya kay Job, di ba? Sa 121, ano sabi doon? The Lord give, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yes, may mawawala talaga sa buhay mo. Maaring mawalan ka ng pera, mawalan ka ng mahal sa buhay. Mawalan ka ng kaibigan. Pero yung mga aalisin sa'yo, kung magpapatuloy ka lang, gagamitin yan for the glory of God's name. Magiging isang magandang patotoo, magiging isang magandang testimony para papurihan ang pangalan ng atin pong Panginoon. Ikat ko muna yung message. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon. Maaring tingin sa amin ng aming kapwa, minamaliit lang kami. Kung ano-ano ang panunukso, panglilibak na ginagawa sa amin. Minsan, Lord, maaring kami mismo sa sarili namin, wala kaming bilib sa aming sarili. Marami kaming mga kahinaan, marami kaming mga pagkukulang. Pero salamat, even si Jeremiah na mahina, ayaw magsalita, walang naniniwala, sinasaktan, pinagdudahan. In fact, inisip pa nga nila na kakampi ng kalaban si Jeremiah. Pero sa buhay ni Jeremiah, hanggang ngayon, napag-aaralan namin ang buhay niya. Hanggang ngayon, nababasa namin yung book about Jeremiah. Ganun po, ginamit niyo ang buhay ni Jeremiah para mag-glorify ang iyong pangalan. Kaya kami, Panginoon, iba-iba kami ng mga karanasan, iba-iba kami ng mga pinagdadaanan sa ngayon. Maaring meron pong kapatiran sa kalagitnaan na ang problema niya, pinansyal, material. Maaring iba may mga problema sa kalusugan, may matagal ng thorn in the flesh na pinaglalabanan hanggang sa ngayon. Maaring ilan ang problema nila, wala silang maayos na trabaho, hindi sila makahanap ng magandang trabaho. Maaring iba ang problema naman, may problema sa mga kamag-anak, sa kapitbahay. Maaring inuusig pagdating sa kumpanya. Iba-iba man kami ng mga pinagdadaanan, Panginoon, hindi kami pare-parehas. Pero lahat ng yan, you ordained it. May plano kayo. In fact, ang plano nyo, hindi ito biglaan, kundi ito ay before the foundation of the world pa. Kaya, Panginoon, sa lahat ng mga laban na pinagdadaanan namin sa buhay, lagi naming alalahanin that all things work together for good to them that love God. May mga pinagdadaanan kami na kahit kumausap kami ng mga counselor or mga pastor, hindi rin namin maipaliwanag, Panginoon. Maaaring may mga times na parang hirap din kami makapagbigay ng advice doon sa pinagdadaanan ng tao. Pero Lord, may plano kayo, may malalim kayong plano sa lahat. At sa dulo nito, kung kami magpapatuloy, kung kami ay hindi magkikwit, magpapalingkod lang, maglilingkod lang, ang dulo po nito, ikaw ang mag-glorify. At bilang mananampalataya, ang the best life namin, hindi po now, ang best life namin ay pagkasama ka na namin. Yun ang pinakamahalaga. Kaya itong nararanasan namin sa buhay na ito, temporary lang. Ito po ay panandalian lang. Bagamat sa time dimension namin parang ang tagal. Pero sa dimension ng eternity, lahat ng ito maiksi lang. Gatuldok lamang ito sa ganda at sarap ng buhay na aming mararanasan.
in the future. Kaya ano man ang pinagdadaanan namin, Panginoon, Ikaw po ang mag-glorify sa lahat ng ito. We surrender everything to you. At ang iyong pangalan ang siyang maitaas sa lahat ng ito. At kung meron mang nakikinig sa oras na ito na hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, kaibigan, ang pinaka-importanting malaman mo sa mundong ito ay ang kaligtasan. Uunahan na kita, hindi kabaitan, hindi pag-anib sa church na ito o sa anumang church o anumang denominasyon, maliligtas ka. Hindi rin sa paggawa ng ritual na kung ano-ano man yan. No, zero, hindi yan. Ang kaligtasan, sabi nga ng isang kilalang talata sa Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, lahat tayo makasalanan. Ang nakakalungkot na balita, ang mga makasalanan ay mapapahamak sa impyerno, ang kaluluwa. Pero ito ang mabuti, magandang balita. Ang Diyos Ama, pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Sino man ang manampalataya, pagkatiwalaan siya, na siya lang ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan. Siya lang ang makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Siya lang ang makakapagdala ng ating kaluluwa sa langit at makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pag nanampalataya ka sa Kanya, pag nagtiwala ka sa Kanya, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay may kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanya, kaibigan. Isang panalangin ang pwede mong ihandog. Pwede mong sabayan itong prayer na babanggitin ko. Ariin mo to na sarili mong prayer na nagmumula sa iyong puso. Ito na yung panalangin, kaibigan. O mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas sa sarili kong paraan ang aking sarili. Sa oras na ito, nananampalataya ako sa Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas, na siyang nag-iisang daan patungo sa langit, na siyang magbibigay sa akin ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ako, Panginoong Hesus, na nang ikaw ay namatay sa krus, ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw ang tunay at nag-iisang tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.